Welcome to Donmar TV News Channel. Pinatunayan ng BBM Sara Unity Team na umiiral pa rin ang Solid North ng suyurin sa kampanya ang Ilocos Region at Cagayan Valley. Sa Ilocos Norte, Protect Sara naman ang naging panawagan ni Sandro Marcos, anak ni BBM na tumatakbong kongresista. Bilang gantito sa palaging panawagan ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa kanyang mga kababayan sa Davao na protektahan si Presidential Candidate Bongbong Marcos. Ayon kay Congressman Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, nakuha ng BBM Sara Unity Team ang endorsement ng political leaders sa Ilocano country mula sa mga gobernador hanggang sa municipal officials. Samantala nag-ikot si Mayor Sara sa Nueva Ecija, Isabela at Cagayan kung saan naging mainit pa rin ang pagtanggap sa kanya ng mga opisyal at mamamayan sa mga lalawigan. Malayang pumili ng mga kandidato ang mga miyembro ng Catholic Charismatic Group na El Shaddai. Ito ang binigyan diin ni Brother Mike Velarde na siyang leader ng grupo sa kanyang worship service na ginanap sa Parañaque City. Sinabi rin ni Velarde na welcome ang lahat ng mga kandidato na dumalo sa kanilang pagtitipon. Pinayuhan din niya ang mga miyembro ng El Shaddai na suriing mabuti ang mga puso ng mga tumatakbong leader ng bayan. Una rito ay inendorso ni Velarde sina Presidential Candidate Bongbong Marcos at aspiring Vice President Davao City Mayor Sara Duterte na kanya-anyang personal na desisyon. Ang title ng kanyang press release ay Soto, People Will Never Forget History. Sabi niya, or sabi dito sa press release niya, Senate President and Vice Presidential Candidate Vicente Tito Soto III stressed the Filipino people will never forget the country's history as he slammed attempts to tone down the dark years under the 20-year dictatorship of former President Ferdinand Marcos. Sabi pa niya, and I quote, "History is history. It has happened. Nangyari na. Paano mo makakalimutan? Gusto mo kalimutan? Ikaw yun, di ba? Paano mabubura? Nangyari na. Yan ang pananaw ko." Soto likewise took exemption to the lie being peddled that the lives of the Filipino people were better before the EDSA revolution compared to the present time, as he pointed out the widespread human rights abuses and massive corruption during the Marcos era. Soto said twisting historical facts could be equated to spreading disinformation. And I quote, paano mo i-revise yung history kung nangyari na? What you're essentially doing is disinformation, hindi revising history. You will never be able to revise history. End of quote. The Senate President recalled the circumstances on how he was able to compose the song Magkaisa at the height of the EDSA revolution. Soto said, he wrote the song while watching men in uniform being met by people who have gathered to protest against the Marcos government. He said he was able to finish the composition in 3 days or on February 25. Yun po yung naging recent na pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Alam mo, Akbar, kaibigan ko si Tito. And I respect his opinion. Pero ano ba yung historya na nangyari na sinasabi niya? Nangyari yung kasaysayan ng Pilipinas. Pero yung bang naisulat na kasaysayan ng Pilipinas dun sa panahon na yun, ayun ba ang ang katotohanan? Hindi naman alam ni Tito kung ano nangyari nung panahon ng martial law sapagkat he was in the entertainment world at mga tauhan ni Kunyan, mga alaga ni Roberto Benedicto na very close kay Presidente Marcos. Yung grupo ni Tito. Kaya, I beg to disagree with my friend Tito na yung sinasabi niya ay dictatorship. Paano maging dictatorship?
si Presidente Marcos, isipin ninyo, he was operating under the 1935 Constitution all the time under martial law. He was operating under the 1973 Constitution until 1986. How can he be considered a dictatorship? Everything that he did was authorized and mandated by the Filipino people. Ngayon, si Cory, siyang diktador. Gumawa siya ng saligang batas niya na hindi naman inaprubahan ng bansa. Ni kami nakasama niya, nakapasama doon sa pangkat niya nung EDSA Revolution dahil by force of circumstance, hindi kami kinonsultahan eh. Sila lang ni Neftali Gonzales at yung kanyang kabinete ang gumawa ng Revolutionary Constitution. Yun ang tunay na diktatorya. At yung ipinipresenta ng kaliwa na gobyerno, yun ang diktadorya. Pero yung kay Marcos, legally, constitutionally, how can it be a dictatorship? I-explica nga nila. Let them explain. Ngayon, yung sinasabi ng mga abuso, pabalik-balik yan ang history na sinasabi ni Tito na nangyari ay hindi naman nangyari. Basahin ninyo yung kay Bobby Tiglao. Yun ang tunay na pangyayari sa ekonomiya natin nung panahon ni Marcos. From 72 to 80 golden years, the highest growth rate, economic growth rate for the country. Umislide from 81 all the way nung panahon ni Cory. Nakalimutan na ninyo yung mga Jobo Bills. Ano ba yun? Ayun. At meron siyang sinabi yung disinformation daw, yung pagtitwist nung historical facts. Paano disinformation yun? Disinformation by whom? Yung mga anti-Marcos ang gumawa ng istorya na. They revise everything. Pati ba naman yung pangyayari sa EDSA Revolution, sinasabi nila silang may gawa nun. Kami, hindi kami kumikibo. Hindi kami, we do not grab any credit. We did what we did based on our notion of what is good for the country, not because we want power. Ano magagawa nila nun? Pero ang kapansin-pansin, Mang Juan, sa tagal-tagal ng panahon at patuloy ito, yung mga pinupukol na mga aligasyon, hanggang ngayon nga meron pang magnanakaw, ang mga Marcos, lagi ang naririnig natin yung panahon ng halalan at mula noon hanggang ngayon Pati ako, binabansagan nila na magnanakaw dahil nakasakdal ako. Hanggang ngayon, hindi umuusad yung kaso namin sapagkat bulok yung ebidensya ng gobyerno. Yung kanilang paratang hindi mo maintindihan. Ayan, nakabinbin. Pero sa kabila nito mga aligasyon sa matagal na ilang dekada na ito, Mang Juan, at lagi nilang isinisigaw na marami pa rin ang naniniwala na laban sa mga Marcoses, yung mga aligasyon, bakit ganito na lang kataas yung suporta na ipinapakita ng taong bayan kay dahil nga, Admar, unang-una, yung mga nagsasalita, marami rin silang kasalanan, nagnakaw din sila . DAP, PDAP,
na polis, mga retrato nila na ang lalaki, pero itinago nila. Eh kami, ang kinasuhan nila na hindi ko kilala yung na polis na yan kung sino yan. Ngayon, para may lihis nila yung mga sarili nila. Ayan. Ang lalaki ng mga bahay-bahay nila sa mga probinsya nila. Doon lang sa Batanes, makita mo parang palasyo yung bahay ng isang tao ni Noynoy Aquino. Kaliit-liit na probinsya. Saan nanggaling yung kayamanan niyang yun? Pag sinuri ang katotohanan, makikita mo na mas malaki ang ninakaw ng mga iba kung may mga kung nakaw man yun. Ako nandun eh. Kung gusto nila investigahin yung kabuhayan ko, di libre sila. I invite them to conduct a thorough investigation. Pero pag wala kayo mapatunayan, Ayan. Okay. tama na yung kasinungalingan ninyo. Hindi lang kayo may integrity. Marami sa inyo dyan, pumasok sa gobyerno, mga pulubi. Kilala ko kayong lahat. Hanggang ngayon, wala kayong negosyo, wala kayong hanap buhay. Pero marangya ang buhay ninyo.